business natin to. Magandang gabi kasangbahay. Welcome to the program mga kapartner. Ito po ang business natin to live. Dito yan sa UNTV Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Live din po kami sa Facebook sa UNTV Radyo La Verdad at on YouTube. Kami po ay live sa UNTV News and Rescue at kami po kasama nyo. Ako po si Manuel Recuenco. Magandang gabi. Ka-partner Chris, magandang gabi. Yes, magandang gabi ka-partner Brother Bear. Opo, hello. Na-miss ko tong booth kasi halos lang kami minsan nasa field kung saan lang kami abutin ng show. So, kinakailangan din po naming ibigay yung oras namin kasi nag-commit kami dito sa station na magbahagi kami nung part namin para dito sa ating business natin to, Brother Bear. Magandang gabi ka, partner Chris. At kumusta lang po ang nata-traffic pa ba kayo? Or mas Ayun. okay? Parang magandang tanong yun, ha? Magandang tanong. Alam mo, sana hindi na bumalik sila, no? Hindi naman. Sa taas po talaga ng fuel grabe. products this time, medyo gumaan ng konti yung traffic. Kaninang tanghali after lunch, nandito rin kami sa studio. Pero this, mga 7 o'clock, medyo may build up na ulit sa Skyway. Yun Marami na. na yata ulit yung mga lumabas na sasakyan. Kasi nga, di ba, bumaba na yung presyo kahit konti. Kahit konti. Kahit paano, nakabawi ng konti. Kaya lang, yun nga. Sana para sa akin, mas bumaba pa yung diesel. Sana, Kasi ibaba sobra. pa. Oo. Daming na apektado. Kasi pag diesel na, pati pagkain talaga, Yes, tataas yan. Nasa sasakyan nga ako kanina, Brother Opo. Bear, sinasabi ng mga truck drivers na kinakailangan na nilang huminto kung talagang hindi mapipigilan yung pagtaas. Kung ibaba man yung presyo, napakaliit lang. So talagang luging-lugi sila, tapos may mga huli pa, may toll charges pa. So lalo na yung mga pagkain natin na nanggagaling sa mga farm na malalayo pa talaga. Oo. Kaya kawawa talaga. Mamahal mga pagkain. Lahat yan sabay-sabay pag diesel na. At marami rin mga rider, yung motor taxi, motor taxi. Yes. Tumigil na rin yung iba. Kasi Tumigil sobrang na mahal rin. din yung premium na gasolina at iba-ibang ginagamit nila. Kaya kawawa talaga. Sana ay masolusyonan agad-agad. Ayun. Nahihirapan na rin kasi ang mga mga commuters. Kasi nga lumiit yung mga jeep na pampasaherohan na sinasakyan nila papasok ng opisina ng kanilang trabaho. So sana maayos na. Yes, ka-partner Crash. At minus ka-partner Randy lang tayo ngayon dahil super busy po ang ka-partner Randy Kasila natin. Kaya siguro ay next episode makakasama natin siya ng live at pahinga ka muna ka-partner Randy. At yan, at ka-partner Crash, meron kang ipapaalala, baka makalimutan namin to. Ayun, paalaala, ito yung paborito ko dito sa ating programa, no? Every Tuesday and Thursday. Tax paalaala po for tonight. April 16, ngayon. 16 ba? Tama. Opo, Oo, Ma'am 16. Quest. Oo. Pati petsa po nakakalimutan ko na. No? Number 1 paalaala, consolidated return of all transactions based on the reconciled data of stockbrokers. Period covered April 1 to 15, 2026. Next deadline is April 20. Ito po ay Monday. Quarterly information on OCWs or OFW remittances. Ito po yung exempt from DST furnished by the local banks and non-bank money transfer agents. So for the quarter ending March 31, 2026. Next deadline is quarterly report of printer for the quarter ending March 31, 2026. Ayun. And then, e-filing and payment. Ito po ay sa mga online and manual taxpayers. BIR Form 1600 WP or yung remittance return of percentage tax on winnings and prizes withheld by racetracks operators for EFPS filers and non-EFPS filers. Period covered March 2026. Ayun. Yan ang tax paalala kasama si Ka-Partner Crest. Maraming salamat po. Uy, pero may maganda tayong malalaman ngayon. Dahil wala si Ka-Partner Randy,
Ang taxionary naman ay ikaw muna, Kapartner Crash. Ayun, oo. Ito po yung taxionary for tonight about compromise penalty. Ano ba yung compromise penalty na tinatawag? Ito po yung penalty paid to settle minor tax violations without going to court. Naku, may korte nang involved. Katakot, Common for filing po ng mga open cases, yung mga violation, open cases po, like bookkeeping issues or registration violations. So it helps avoid criminal prosecution. Ayun, Brother Bear. Yan ang taxionary natin, Kapartner Crash. Pero nung isang araw, nabalita na Kapartner Crash, na in-extend ng BIR yung pag-file ng income tax return, ITR. Ano Yes, po nangyari oo. doon, Kapartner Crash? Nagulantang kami kasi alam nyo, Brother Bear, pag mga ganitong mga panahon, mga 2 weeks, yung iba nga months pa. Kawawa yung mga accountants, mga gumagawa ng kanilang mga tax returns, particularly po doon sa income tax returns for individual and non-individuals. At saka yung mga auditor na magsa-certify ng mga financial statements. So, puyatan talaga to. Naku. Ang question is, bakit ba kinakailangan natin magpakapuyat? Because, ang dami po kasi ng mga dapat nating i-comply pagdating kay BIR. So, luckily, last Tuesday, diniklara po ng ating mahal na presidente ang declaration po ng State of National Emergency, Energy Emergency. So, because of this declaration, in-extend po niya yung deadline ng filing and payment ng ating annual income tax return for individual and non-individual. Meaning for non-individual, ito po yung mga partnership and corporation. So, ito po ay na-move ng May 15. So, yung mga accountants na merong konting-konti na lang, habulin na natin, wag na natin paabutin po ng May 15. At the same time, nag-issue din po ang ating mahal na Commissioner Mendoza nung Revenue Memorandum Circular number 030-2026. So, dyan po nakapaloob yung pong extension ng deadline po ng annual income tax return. So, ang advice ko lang sa mga accountants, sa mga practitioners, sa mga taxpayer, i-print po natin itong RMC 30-2026 for future reference. Kasi baka pagdating ng huli, 5 years from now or 3 years from now, i-penalize tayo. Nangyayari po yan sa Bureau. Ayun. Brother Bear. Yun palang nangyari. Nagulantang din po si parang nag-chat nung tumawag sa akin si Kapartner Randy, ayun, extended pala. So, pwede sanang gawin yung program ng live. Kaya lang, late sila na. Yes, Late late na. talaga. 5 p.m. ata eh. Before Dineclare. 5 p.m. Okay, Para 5. mga 4:59. Malapit na mag-5. Pero syempre, ako sa part ko, experience ko lang din. Hindi ko muna pinaniwalaan. May mga Yes, news oo. coming from different channels. Sa dami nga po ng fake news this time, inantay ko yung RMC na inisyo ng ating mahal na commissioner. So, nung nakita na namin yung RMC na yun, yehey, party time na kami. So, Uwian na. Medyo nakahinga-hinga yung mga accountant, Yes, Kapartner Crash. oo. Pero yung mga mag-file ng walang accountant, magfa-file sila ng sarili nila. Oo. Okay naman yun. walang Okay problema. naman yun. Oo, nice. Kasi meron pa kami sa mga corporations, we have, sa mga taxpayers din lahat, individual or corporations. Kailangan naming i-upload po yung aming financial report 15 days after naming ma-file yung aming tax returns. So, kung late kang nag-file or hindi ka pa nakaka-file, magka-count doon yung 15 days. Yun. Salamat sa update na yan, Kapartner Crash. Pero eto naman, Kapartner Crash at mga kapasang bahay, ang atin namang Biz News. Biz News. Sa ating Biz News, 22,000 metric tons ng LPG inaasahang darating sa Mayo. Aba, next month na yan. Pero anong detalye nito? Cecil Alabata Cruz, magandang gabi.
Sa gitna ng limitadong supply, inaasahang darating sa bansa ang 22,000 metriko tonelada ng LPG sa ikalawa hanggang ikatlo ng linggo ng Mayo ayon sa Department of Energy. Inilagay na ng Philippine National Oil Company ang order ngayong linggo upang madagdagan ang buffer stock ng LPG sa bansa. Patuloy din umano ang paghahanap ng iba pang mapagkukunan upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply. Sa ngayon, ang supply ng LPG ang may pinakamababang reserba kumpara sa iba pang produktong petrolyo. At yan ang ating balita para sa business natin to. Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. Maraming salamat, Cecil Alabata Cruz. At ma'am, mamaya. Sobrang malakas. Medyo malakas daw kay ka-partner Quest yung audio. Babawasan lang dyan ka-partner Quest sa yung volume. Pero mamaya ka-partner Quest, may live guest tayo dito sa ating radio booth. At pag-uusapan natin ang yung mga skills na kailangan ma-develop sa mga Pilipino para sila ito'y mapakinabangan nila. Makapagtrabaho dito sa Pilipinas at makapagtrabaho abroad. Yan ang ating mapag-uusapan mamaya at antabay na kayo kakasang bahay. Makasama natin isang special guest at pero meron lang po kaming konting paalala sa aming pagbabalik. Ipagpapatuloy natin yan. Dito pa rin yan sa Business Natin To. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Huwag maging pasaway sa kalsada, kaibigan. Sundin ang tama at iwasan ang maling gawa. Sa traffic lights, ang green ay go, ang yellow naman ay slow down at ang red light ay nangangahulugang huminto ka muna. Huwag maghabol sa yellow lights at lalong-lalo na sa red lights. Baka maaksidente ka. Ang pagpapatakbo ng mabilis, lalo na sa yellow light, ay maaaring magdulot ng matinding disgrasya. Huwag magmadali upang buhay mo ay hindi mapadali. Maging disiplinadong motorista upang ligtas sa disgrasya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Laging magbigay ng abiso sa kinauukulan sa pagkakataong hindi maiiwasang malate o liliban ng trabaho. Matuto ding ipaalam sa taong mga kausap kapag malilate sa mga nakatakdang meeting. Irespeto ang oras ng katrabaho mo. Ito ay paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Iba't ibang dahilan ng pagpapasalamat sa biyayang kanilang natanggap. Ipinarating ng ating mga kababayan na napaglingkuran ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Maraming salamat po sa inyong pagsiservisyo dito sa amin, yung kawang gawa ninyo at napakarami pong tao na natutulungan. Isang napakalaking tulong po na yung hindi namin kaya due to financial constraint ng aming bayan ay nagagawa niyo po sa mga mahihirap, lalong-lalo na dito sa aming bayan. Lubos-lubos na nagpapasalamat sa naging napakalaking tulong ng serbisyo na ito para sa aming barangay. At sana nga po kung maaari ay hindi lamang ito yung unang beses kundi magkaroon pa ng mga kasunod na pagmimisyon. Pag-abot ng tulong sa kapwa, prioridad ng UNTV, Radyo La Verdad 1350. Narito ang mahalagang paalala upang maiwasan ang cyberbullying at maging responsableng netizen. Mag-ingat sa pagko-comment sa iba't ibang usapin sa social media. Kung ang iyong komento ay magdudulot ng paninira sa kapwa, ay mabuting tumahimik na lamang. Ito ay isang paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Sa mabilis na pagbabago sa mundo ng trabaho, mahalagang matutunan ng mga estudyante ang mga
ang mga kasanayang tunay na kailangan sa actual na hanap buhay. Sa pamamagitan ng training school, nahahasa ang kanilang praktikal na kakayahan upang maging handa at competitive sa kanilang trabaho dito man sa ating bansa or sa labas ng ating bansa. That's Brother right. Manuel. Yes, kapartner Chris. At patungkol dyan, ang ating tatalakayin, makakasama natin tonight live dito po sa Radyo La Verdad Studio, ang President of Academe of Technology Corporation, Mr. Mark Ingram Chua. Magandang gabi, Sir Mark. Magandang gabi sa inyong lahat. No? Parang off mic siya. Sa Ayan. sa pag-invite sa akin dito sa radio nyo. Opo, nice voice. Pang radyo si Sir Mark, ha? Pag DJ, Brother Bear. DJ and news anchor. Sana ganyan ang boses ko. Mukhang na-train si Sir, no? Yes, yes. Pero may background po ba kayo sa broadcasting or? Wala naman. Wala First time po dito Nice. sa Pero radio. nice. Sana ganyan ang boses ko. Pero magandang gabi po. Welcome po sa business natin to sa Radyo La Verdad 1350. At yes nga kapartner Crash, may mga katanungan tayo sa kanya. Ayun. Okay, ako muna Go magtatanong, ahead Brother po. Bear. Samantalahin ko na, no? Sir, sa gitna ng patuloy na problema ng unemployment sa Pilipinas, paano nakakatulong ang inyong training school para mabigyan ng mas maraming oportunidad sa trabaho ang ating mga kabataan? So yes, talagang biggest challenges natin ngayon ang unemployment. No? And dun sa institution namin, makakatulong yung mga programs namin para mag-ano ng opportunity sa mga kabataan. Hindi lang sa kabataan, kundi sa mga mamamayan nating mga Pilipino. And ang goal namin is talagang magkaroon ng bridge para sa training tapos sa employment. So pagkatapos ng training, magkakaroon na sila ng trabaho kaagad-agad. Opo. At saka nakabatay po yung Sir Mark sa yung kung anong kailangan talagang trabaho sa Pilipinas and abroad. Yun po ba yung nyo na parang nakita nyo na yun na dapat ito ang dapat ituro natin sa inyong school? Oh yes, yun yung mga programs na Yes. pinag-aralan talaga namin na kailangan natin dito hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa abroad. Alright. At sa maraming Pilipinong walang trabaho po, Sir Mark, no, dahil kulang sa practical na kasanayan, anong mga specific po na, ano po mga specific na skills ang itinuturo ninyo para mas pataas ang kanilang employability, para ma-employ talaga sila? So, ang number one ng tinuturo namin is communication skills and also yung attitude nila towards work. And syempre, yung tinuturuan namin sila paano trabaho kasama yung mga kasamahan nila sa workplace nila. And yung teamwork, and very important. And yung paano nila makikipag-communicate sa mga clients, sa mga customers, or sa mga patients nila. Parang part po ng courses nila, merong ganong nakatutok sa communication or mas maayos na pakikipag-komunikasyon. Yes. Sa program nila. Naka-align sa kanilang modules. So, ibig sabihin, sir, pag ganun po ba, lahat ng mga courses may training talaga pagdating sa communication? Yes, yun yung namin practical skills ang Ayun. tinuturo namin. Sir, question ko lang, no? Dahil sa job mismatch at kakulangan ng trabaho sa bansa, paano niyo po sinisiguro ang inyong training programs ay naka-align sa tunay na demand ng industriya? Unang-una sa lahat, syempre yung mga namin is test the standards. And syempre, tinatanong din namin yung mga experts natin sa industry na to na kung ano yung mga in-demand talaga na employment dito sa Pilipinas at sa abroad. For instance, yung mga ating employment agencies, alam nila kung ano yung mga matataas yung employment na kailangan. Ano, Sir Mark, ang mga
kahit bigyan mo po kami ng example ng mga courses na tinuturo para makuha lang natin yung para sa next question. Yung mga programs namin, katulad nung institution namin, ang program namin is Caregiving NC2 Yan. na full competency, and it's a training and assessment. And meron din kaming program ng Food and Beverages Services NC2 na assessment. Yun pa lang yung program namin as of now. Pero mag-a-add pa kami in Magdadagdagan the pa future. Yes. Ito yung ito yung mga courses, Brother Bear, na in hindi lang sa Pilipinas, Yun nga even abroad, even po, like, sir, yung food and beverage, in yan Yes, sa ibang bansa. Oo. Maraming Pilipino. May mga kilala din ako, yan ang naging trabaho nila abroad. Kaya, ang lalaki na ng mga bahay. Talagang napakinabangan yung skill. So, pag nabanggit po bang NC2, ano po bang ibig sabihin yun, Sir Mar? Yung NC2 is a TESDA certificate na kilala siya nationwide. It's a national certificate na maraming sa labas ng ating bansa na nire-recognize. And hindi lang dito sa Philippines, kundi sa abroad. Yun. May kinakandak po ba kayo mga parang survey or pag-aaral na ito yung mga in-demand work talaga sa Asia or sa iba pang bansa sa Europa and America? Yes, katulad ng sinabi ko kanina, meron tayong mga employment agencies or tinatawag na manpower na accredited naman sa DMW na alam nila kung ano yung mga kailangan sa abroad, like sa Saudi, sa Middle East, and sa Canada and Singapore, even sa Hong Kong. Alam nila yung mga programs na kailangan. Yes, Ayun, Kapartner Chris. oo. Sir Mark, ano po yung pinakamahalagang kasanayan na dapat matutunan ng mga estudyante para maging handa sila sa totoong trabaho? Para maghanda sila sa totoong trabaho nila, tinutulungan din namin sila with the support of our institute na magkaroon talaga. Meron kasi kaming mga professional trainers na nagturo sa kanila in a hands-on training. Hindi lang focus namin is academic learnings, kung hindi practical skills na matututunan nila. Katulad ng, for instance, binibigyan namin sila ng real-life situations sa work. And also, sinusuportahan din namin sila, included yung mga facilities namin. Talagang meron kami mga materials, like in caregiving, meron kami mga materials doon na parang nasa workplace ka na, kunwari home care service ka. So, kulang na lang pasyente. Yun. Pero may ginagawa din po kayong mga remote na pagtuturo dito sa inyong institution. Kasama sa program namin yun, katulad ng pagpunta sa communities, sa ating mga barangay. At layunin namin makatulong sa ating mga community and masuportahan yung mga ating mga barangay para makatulong din. For example, may mga immunization and meron din kaming tuturuin sa kanila na mga basic life support na mga CPR and yun. Wow! Yan mga one of the examples namin. Okay po. At yes, Kapartner Chris. Yes, oo. Sir Mark, paano nyo sinusukat kung job ready na or qualified na isang estudyante matapos yung training? Yun. So, after training namin, meron kaming assessment. No? And with the support of the TESDA, meron silang ipinapadala na assessor sa amin from TESDA. And sila yung magkakandak ng kumbaga exam sa mga students namin. And kailangan nilang makapasa doon para makuha nila yung certificate nila. So, after training yun. Meron na po ba, Sir Mark, na mga graduate na, successful na sa buhay? Actually, ngayon kasi... Nakapagtrabaho na. Actually, ngayon kasi, sa caregiving namin, ongoing yung classes namin. And to add to that, it's our... wala pa kaming 1 year to operate. Ang first class namin started nung January 2026. This January. But yung sa food and beverages namin services, NC2 na assessment, meron kaming na-assess na mga experience na mga waiters and waitresses na mga service crew sa restaurants. And ngayon, meron kaming mga students na nakapasa ng assessment. Ngayon nasa Saudi na sila. Wow. Yes.
sana magdumami pa ang mga enrollees dito sa inyong school. Pero itanong ko lang ka-partner Chris kay Sir Mark, no? Ano po yung mga pangkaraniwang kakulangan ng aplikante ngayon na sinusubukan ninyong tugunan ng inyong school? Number one dyan is financial budget natin sa mga tuition fees, no, sa aming program. Kaya humingi ng tulong sa TESDA ng tinatawag nilang vouchers para sa mga students. And at the same time, yung mga students namin na gusto nang mag-start and willing na mag-study, tinutulungan namin sila by giving them terms of payments. Okay. No? So hindi kagad isang bagsak para So para pwedeng hulugan din, Yes, hulugan din. ang payment Oo. o tuition fee Yes. dito. Okay. Nice. Malaking tulong yan ka-partner Chris, di ba? Sa mga medyo short talaga. At lalo na Yes, ngayon, oo. napakamahal na mga bilihin. Napakamahal ang tuition fee. Oh, yeah. Tuition Talaga. fee, pinakamabigat. Oo nga. Pero at least dito sa institusyon na ito ni Sir Mark, may mga parang naintindihan nila ang pangangailangan ng mga students. Tsaka dito Brother Bear, no? Hindi ka gagastos ng so much kaysa sa yung ikaw ay nasa yung mga courses na kinakailangan mong magbayad ng tuition fee sa mga private school or private colleges. Through this institution, mabilis lang yung training, tama po, Oo. sir? Yes. At the same time, mabilis din yung trabaho. Yun nga. Practical talaga na pagkatapos itong mga ilang buwan lang po siguro, Sir Mark, no? Pwede ka na makapag-apply ng work. Pwede ka na makapag-abroad. At makatulong ka na sa pamilya. Yes, oo. Kaya- Yun ang napaka-importante. So, hindi ka na magugugol ng 5 taon, 10 Oo. taon Tapos- bago ka kumita ng pesos. So, Tapos, ka-partner ka, mismatch pa yung yung trabaho mo sa Yes, tinapos sa mo. tinapos Ang mo. grabe. Yan ang problema. Yung pinag-aralan mo, di mo magamit. At may mga tanong pa po kami, Sir Mark, no, tungkol naman ito dito sa mismong, actually, may introduction tayo tungkol dito sa school ninyo, no? So, maaari niyo po bang ipakilala ang inyong institusyon at ang pangunahing layunin nito sa larangan po ng edukasyon at pagsasanay? Yes. Unang-una sa lahat, yung aming institution is yun nga, Academy of Technology Corp. And located siya sa Cubao na Aurora Corner EDSA. And mabilis lang talaga siya mapuntahan kasi LRT, MRT, nandun Accessible. kami, accessible siya. And like I said, yung programs namin is TESDA accredited. And yung yung goal talaga namin is to help the Filipinos to have a opportunity na ma-improve nila yung kabuhayan nila. And yun, with our help, makaka-open kami ng opportunity sa employment. Yes. ayun, oo. Sir Mark, ano po yung mga courses na sa kasalukuyang inaalok nyo sa inyong eskwelahan at kanino po ito pangunahing nakalaan? Ang lalim ng Alam mo ng Tagalog. Tagalog naman. Sino ba nagsulat niyan? Ang lalim. So, yung programs namin as of now, katulad nung sinabi ko kanina, Yes. is Caregiving NC2, Yeah. Full Competency, and Food and Beverages Services NC2. So, yung mga target naming mga students, yung mga freshly graduate sa senior high, Yes. and also yung mga career shifters na parang nag-isip sila na gusto nilang ulit bumalik sa school. Yes. And syempre, yung mga iba nasa late 30s or 40s, Pwede pa. pwede pa naman mag-study. Pero syempre, hindi nila kaya yung long courses na 4-year course. Pwede ba sabing crash course po ito? Yeah. Or hindi naman? Hindi. We call it vocational Vocational. education. So, this can help us to be employed kaagad-agad. So, like yung caregiving, it's 5 to 6 months lang eh. So, ang bilis ka, partner Chris. No? Kahit na, ambawa, sabi nga ni Sir Mark, yung mag-shift ka ng ibang career, gusto mong mas kumita ka pa
abroad, Yes, pwede oo. mag-enroll ka dito kahit ano pang edad. Wala pong limit sa age. ng Wala pwede- naman hanggat sa kaya natin. Yan. Hanggat kaya siguro no nag-aaral. Tama. At saka kung may pangarap ka talaga na, kasi sa Pilipinas talaga, kailangan mong 2 trabaho, 3 Yes, trabaho. oo. Ito, baka pag naka-abroad ka, alam naman natin, siguro lahat naman tayo may mga kamag-anak na nag-abroad, talagang napapaganda ang buhay. Pero Sir Mark, paano po ninyo didisenyo yung inyong mga programa? Like yung mga programa sa inyong institusyon upang matiyak na tumugon nito sa pangailangan ng industriya. May nabanggit ka na kanina na nagkakaroon kayo ng pag-aaral. Ito ba talaga in demand dito sa bansang ito? Halimbawa, sa Singapore, may mga agencies kayong kausap. Maliban doon, ano pa po maidadagdag nyo? Actually, first of all, yung yung mga programs namin or kurso na tinatawag, unang-una sa lahat, hindi ito theory. Kung hindi ay pinag-aaralan talaga ito ng mabuti. And we have this curriculum heads na gumagawa ng curriculum na TESDA standards. So, sa tulong ng TESDA, lalong-lalo na sa district office ng Quezon City, tumutulong sila na para magkaroon kami ng magandang programs na talagang maganda yung ituturo namin sa mga students and tama yung mga tinuturo namin. Yun pala. Ayun. Sila ang tawag din sa BIR nga kapatid, Class A, Accredited. accredited at saka sila ay compliant. Yes. Oo. Parang pang BIR na BIR ang dating. Okay. Siyempre, tututo kami sa inyo Sir Mark, question ko po ulit. Paano po ninyo naihahanda ang inyong mga mag-aaral upang maging handa sa actual na sitwasyon sa trabaho, lokal man o sa ibang bansa? So, inahanda namin sila sa training namin. No? It's hands-on training talaga. No? And we focus on skills. Yun nga yung aming layunin. And also, syempre, kinakausap din namin sila kung paano sila sa klase. And minomonitor din namin yung mga trainers namin kung align ba yung mga tinuturo nila or nasa schedule yung tinuturo nila. Kasi it's months lang ang pagitan eh. So it's very crucial na maituro ng trainer yung mga talagang importanteng mga bagay. Speaking of trainer po, paano nyo sila tinitrain din? May mga programa din ba silang dapat sundin? Or ano pa pong kailangan para sila ay makapagturo ng, kumbaga, makuha yung goal ng inyong institution? Yes, meron silang license sa TESDA na accredited naman sila na they have to study. Like for example, yung sa caregiving, mag-aaral talaga sila ng caregiving course. And then meron silang certain exams sa TESDA na kailangan nilang ipasa para maging trainer sila. Ayun. Talaga, siguradong ito ay may alam. So, hindi lang sila by the book, Brother Bear. Yun nga, tama. Hindi lang by the book lang. At yes, Kapartner Crash, go ahead. Yes, Sir Mark, paano po ninyo binibigyan din ng hands-on training sa inyong mga programa? Kasi kanina nga nasabi na may remote din, pero Yes, oo. may hands-on ang ginagawa. So binibigyan namin ng din ito by having a face-to-face talaga na interaction sa facilities namin. Kasi yung facilities namin, like I said, meron siyang talagang parang nasa workplace kanya. For example, nasa home care facility ka talaga na may mga beds and mga materials namin na talagang pwede mong gamitin. Yun. Kaya may hands-on talaga or face-to-face na ginagawa din dun sa pag-aaral. May tanong kayo, yung tanong kayo, parang may message na lumabas kanina kung may age limit. Wala po, Sir Mark, sa gusto mag-aral? Actually, wala namang age limit ito. Pero syempre, yung program namin sa caregiving, Yes. basically, yung mga alaga natin is elderlies, mga bata, and may child care din kasi ito eh. Oh. And also mga PWDs. And sana yung Galing. mga students na mag-enroll sa amin, na kaya nila. Imagine if yung mag-enroll is 70s, 80s, di ba? Parang siguro
Hindi na nila kaya. Mag-zumba na muna Hindi na sila. sila fit doon sa ano. Baka pwede mag-zumba na lang para mag-exercise na po kayo. Baka pabigat pa po yung pag-aaral, no? Pag 70s. Anyway, may tanong po ako, Sir Mark, no? Yung, eto, kasi marami mga courses na talagang mag-aaral ka ng mga communication or magte-take ka ng law, napakahaba talaga. Doon, gaano naman ka-practical yung ginawa ninyong mga programs na ito talaga ay mapapakinabangan. At tingin ko nga dapat dumami ang mga ganitong kursong vocational kasi hindi mo kailangan mag-aral ng 4 years para ma-develop yung skills na meron ka at makapagtrabaho ka agad. So ano po yung ginagawa ninyo para ito'y magtuloy-tuloy? Itong mga kursong ganito na hindi masyado mahaba ang kailangan ilaan na panahon para makapanghanap ng trabaho. Bali, nagkagawa kami ng katulad nga ng mga surveys na kailangan na mataas ang employment or mataas ang employmentability. No? Katulad ng caregiving namin, pinag-aralan talaga namin na itong program na to is pwede sa abroad and sa Philippines. And short courses lang siya, practical siya in a sense na 5 to 6 months lang, okay na. And yung sinasabi kong full competency, mapapag-aralan nila dito yung paano alagaan yung mga elderlies natin, yung mga PWDs, and also yung mga batang nangangailangan ng tulong katulad ng mga special children. Diba? So, yun, makakatulong siya and makakaano tayo ng opportunity na sa mga mga mamamayan nating Pilipino para magkaroon ng employment talaga. At practical talaga kapag Chris. Kasi hindi ka aabutin ng 4 years. Hindi ka na magsusunog ng kilay. Oo nga. Talagang direct wala nang mga minor subjects. For a period of 6 months, pwede na palang matapos yung isang course sa kanilang Halimbawa, institution. napakinabangan mo na ka-partner kasi pag nakapagtrabaho na, saka na ako magte-take ng medicine. Kasi Correct. kasi nakapag-ipon na ako eh. Oo. Ayun, Sir Mark, ano po ang mga oportunidad na maaaring makuha ng isang mag-aaral matapos nila makumpleto ang kanilang kurso sa inyong institution? Halimbawa po ba kapag sila ay NC2 certified na, makakakuha na po ba sila kaagad ng trabaho? Yun yung pinaka-goal natin na makakuha sila ng employment. No, talagang nasa kanila na talaga yung skill na yun. Kasi kami, as a training, tinrain na namin sila ng skills and everything that they have to know sa workplace nila, and mataas ang chances talaga nila na makakuha ng trabaho, lalo na hindi lang dito sa Philippines kundi sa abroad. Kasi to add to that, kasi syempre pag sinabi nating caregiving sa abroad ito diba? Pero sa Pilipinas meron ding demand. Kasi like sa mga hospitals, sa mga private households, kailangan nila to And sa experience namin sa family, nakapag-hire na rin kami ng caregiver. And to add to that, ang binayad namin is nasa 2,000 a day. Wow. Sa Mas isang- mahal pa sa mga ordinary yung empleyado. Grabe. Tsaka malaking tulong talaga kung halimbawa dito mo muna pakinabangan. Baka mas malaking kitaan nila sa abroad. Sa kitaan naman siguro, mas malaki syempre sa abroad. Pero dito sa Philippines, talagang sipag at tiyaga lang talaga ang kailangan So, kung magpa-private households tayo, pwede kang makakuha ng mga ilang mga patients na kung talagang magaling ka at masipag ka na. Pwede kang caregiver. magkaroon ng 3 pasyente sa isang yun. araw. Ay, Pwede. malaki talaga kitain mo. Depende sa iyong lakas, Oo. Brother Bear. Kaya magpaka-healthy din po kayo. Huwag kalimutan ang sarili. At ngayon, Sir Mark, ano po ang inyong mensahe sa mga nagnanais mag-enroll dito sa inyong institusyon upang mapaunlad ang kanilang kasanayan, ang kanilang skills, upang magkaroon ng magandang oportunidad sa trabaho? Hindi lang dito sa Pilipinas, even abroad. Kasi talaga, pangarap ko wag muna kung gusto niyo kumita agad, wag muna kayong kumuha ng mahabang courses or mahabang taon para sa course na gusto niyo. Baka mas maganda mag-vocational muna. Yun. Yes, Sir Mark. So, ang aming institution, ang Academy of Technology, ay open siya Monday to Saturdays, 9 to 5 p.m., 9 a.m. to 5 p.m.
ang office hours namin. At pwede kayong pumunta doon at mag-inquire sa mga team namin na makakapag-answer ng mga inquiries nyo. Yes. And para sa mga opportunity naman, syempre gusto namin na mag-enroll kayo at matulungan namin kayo sa training, hindi lang sa training, kung hindi sa employment. Kung sabi ko nga, we want to build a bridge to training to employment. Yan, training to employment, Kapartner Crest. Yun ang napakaganda doon. At yes, Kapartner Randy, Kapartner Crest, namimiss ko si Kapartner Randy. Si Kapartner Randy, oo. Sir Mark, meron pa po ba kayong gustong i-promote or Yeah. idagdag? Sana, ako may wish sa kanya magkaroon pa po ng additional courses pa kayo. Yes. Oo. May dalawa siya nabanggit pero gusto ko rin yung mga, baka may culinary na kayo, sir. Eventually, baka we will mag-enroll add- ako dyan, ha? We will Gusto ko add eh. some programs like housekeeping, Yeah. Yun. and oo. barista. Wow. Pinag-aaralan pa namin kung paano namin i-implement yung programs. Yes. And yun nga, gusto ko lang sana i-promote yung Academy of Technology Corp. Makita siya sa Facebook. Please follow us. Follow us our page para makita nyo yung mga ginagawa namin doon. Alright, ipa-follow na natin yan sa social media. May iba pa bang social media platform maliban sa Facebook? Yun pa lang yung Yeah. namin talaga. Yun, salamat. So at mga Partner Crest, magpapasalamat na tayo sa ating panauhin ngayong gabi. Maraming salamat. Ang ating special guest tonight sa business natin to, ang President po of Academe of Technology Corp, Mr. Mark Ingram Chua. Kaano niyo po si James Ingram? Just Oo nga, sir. once. Just once. Baka kamag-anak niyo yun, sir. Hindi naman. Like, Ingram. By blood ba? Oh, or name niyo, the first name niyo, Mark, ang first name ko and second name is Ingram. Ayun, second name niya. Yung Yun. middle name ko is D Chua. Di Chua. Nga pala. Kasing iba, they pronounce chua as chua. Chua. Pero ang tamang pronunciation po sa Ano Chinese. po sa inyo, sir? Chua. Oh, chua. Magaling si Chua. ma'am. Sa amin, may May ulam. client kasi ako. Chua. Sabi niya, Chris, hindi siya chua. 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 Oh, kakaiba. Sa amin meron, ulam namin mamaya, miswa. 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 Ayun. Maraming salamat, Sir Mark Ingram Chua. Ayun. Chua. So, I hope Ano meron yun? pa tayong Yes. next guesting. Sana ma-invite natin to, Brother Bear, sa sa mga succeeding topics natin or sa ating podcast. Sa podcast na Oo. naghihintay lang. Namimiss ko na to. Oo. Kasi maliban, Sir Mark, dito sa programa nila sa radyo, meron silang podcast ni Kapartner Randy, ang BNT Extended. Baka sakali ma-invite ka namin at may time po kayo. At yes, Kapartner Quest. Yes, maraming salamat, Sir Mark. And eto na, oras ng umuwi. Oras at na tayo matulog din. magpaalam ulit. Yes. Napakaiksi, Brother Bear, ng ating oras. Sobra. Sana madugtungan pa, no? By the way, it's bye-bye time. So, sa Alright. negosyo, walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin. Dahil Business natin to. Maraming salamat. Paalam. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos.